Mga ka-Republic, naiuwi ng Barangay Ginebra ang panalo sa Game 1 sa tulong ng isa na namang clutch fall away ni Justin Brownlee, 102-100. Gayunman, masaya ngunit hindi kontento si Coach Tim Cone. Marami raw miscommunication sa fourth quarter ang kanyang mga players kaya natunaw ang kanilang 18-point lead. Sandaling lumamang ang talk and text at mukhang maitatakas na mga ito ang panalo. Ngunit pinaiyak sila ng dalawang sunod na 4-point shot ni RJ Abarientos na nagpasabog ng sigawan ng mga Ginebra fans. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, aminin natin, muntik na tayong lahat atakihin sa puso sa mga huling minuto ng Game 1. Cardiac game ito na matagal na maaalala ng marami. Matalas ang outside shooting ng Ginebra, malulutong at sakto ang mga pasa sa first half kaya lumamang agad ng malaki. Naging malaking sakit ng ulo ng TNT ang dati nilang player na si Troy Rosario na madalas makalibre sa ilalim sa pamamagitan ng mga cut. Nahihigop din ito palabas ang depensa dahil may tira rin ito sa perimeter. Maaga ring nagparamdam sina Ralph at Jeremiah Gray ng kanilang 3-point shooting kaya bumuka ang depensa ng TNT na nagbigay daan naman sa mga salaksak ni RJ Abarientos at Scottie Thompson. Tulad sa semifinal series kontra sa Rain or Shine, madalas gamitin ng Ginebra ang high pick and roll upang makawala si RJ Abarientos. Ang resulta, malutong na 3-point shot nito o kaya'y isang assist sa libreng kakampi. Sandaling tinauhan o binantayan ni Jason Castro si RJ, sinubukan kung kaya nitong ulitin ang pagdumina. Sa noon ay rookie pang Ginebra point guard. Ngunit nakita ng lahat, tumaas na ng malaki ang level ng laro ni RJ at malaki rin ang nabawas sa bilis ng dating best point guard in Asia. Ilang beses iniwan ni Abarientos si Castro para ibuslo ang pamatay na jump shot. Kaya inilabas na ni Chotreyes si Jason Castro, pinalitan ng mas matangkad at mas bata ang gwardiya ni RJ Abarientos. Ngunit wala pa ring makitang sagot ang TNT laban sa opensa ng Ginebra. Laging nakakahanap ng paraan ng Gene Kings na makalpa si Brownlee mula sa mas malaking si Chris McCullough. At sa switch ng defense, kinakain ng Ginebra import ang kahit sinong TNT locals na matapat sa kanya. Umabot na sa 18 puntos ang lamang ng mga mag-aalak sa pagsisimula ng third quarter, 64-46. Komportable ang upo ng mga Ginebra fans sa Araneta Coliseum, mukhang on the way na para sa isang madaling panalo ang Gene Kings. Ngunit hindi basta-basta papayag ang talk and text na malamangan ng ganoon kalaki, lalo na at final series ito. Nagsimulang magtrabaho sa labas sina RR Pugoy, Reynam Batak at Sisimak. Magkasunod na 4-point shot at 3-point shot ang itinarak ni Reynam Batak. Unti-unting natunaw ang lamang ng Ginebra at umabanti pa ng 5 puntos ang TNT. Numipis ang oras at mukhang maitatakas ng TNT ang panalo sa Game 1. Teka muna, sabi ni RJ Abarientos. Sa likod ng body screen ni Brownlee, itinarak niya ang unang 4. Naka-stop ang Ginebra sa sumunod na possession ng tropa at sa transition play ng Gene Kings, muling nagtarak ng isa pang 4 si Abarientos. Huling 11 segundo, tabla ang score sa 100. Nag-time out si Tim Cone. Palaispan ngayon sa TNT, sino ang huling titira para sa Gene Kings? Ang nag-aapoy na si Abarientos o si Justin Brownlee? Eto na, inbound na. Mabilis na hinanap ng mga kakampi si JB. Nasa harap agad niya si Simak. Mas matangkad, mas bata, mahaba ang wingspan. Nag-drive to the basket si Brownlee, dikit pero maingat ang TNT import. Pero nakalpa si Brownlee sa kanyang clutch fadeaway, bumanda ang bola diretso sa basket. Wala nang 1 segundo ang natitira sa game clock. Isa na namang classic Justin Brownlee heroic para sa mga mag-aala. May isang panalo na ang Gene Kings sa best of 7 final series na ito. Unang hakbang para sa misyong gantihan ang TNT. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Nestor Almudal.
Mula sa Calaca, Batangas ito. At ito naman, si Junes Blin ay mula sa San Pablo City, Laguna. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Lori Benz Vlog. Excited daw siya. Nanalo tayo kagabi, idol. At sa iyo rin, shout out. Hindi ako iniiwan ito. Norman Flores. Salamat, idol. At sa iyo rin, Almira Marabilia. Congrats daw, sana ganun ulit sa Game 2. At sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman na nasa Belgium. Kababayan ko ito sa Bawan. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Ramlon Vlog. Lagi raw siyang nanonood. Salamat. At sa iyo rin, shout out Armando Diluan, Rise of the Gin Kings. Sabi niya, at sa iyo rin, Kitana kay Jeff, JC at Timothy. Shout out sa inyong mag-aama. At sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, shout out Willie Bardahe. Ibang Hinebra na ang kalaban nila ngayon. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog na nasa Oman. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.